Hindi lahat ng taong pinapansin ay sumisigaw. At hindi lahat ng may dating ay kailangan pang magpakitang gilas. May mga tao talagang kahit walang sinasabi, nararamdaman agad ang presensya nila. Tila ba nagbabago ang enerhiya ng paligid kapag dumating sila. Tumitigil ang usapan. Napapalingon ang mga tao. Hindi ito dahil sa ganda ng katawan o galing magsalita. Hindi rin ito dahil sa kayabangan. Ang tawag dito ay aura, at sa Stoic philosophy, ito ay hindi misteryo, kundi resulta ng isang malalim na disiplina. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay gustong mapansin, may ibang landas ang isang tunay na Stoic. Hindi siya humihiyaw para mapansin. Hindi siya nagpapabibo para hangaan. Pero siya ang naaalala kahit wala na siya sa eksena. Bakit? Dahil sa presensya niya. At ang presensya niyang iyon ay hindi aksidente. Ininana, inaral at pinanday. May mga nagsasabi na ang aura ay likas, na ipinanganak ka raw na may dating. Pero ito ay kalahating katotohanan lang. Oo, may mga taong likas ang lakas ng loob o kagandahan ng tindig. Pero ang hindi nila sinasabi, pwede itong buuin sa pamamagitan ng intensyon, disiplina at stoic mindset. Kaya mong magkaroon ng presensyang hindi matitinag. Ito ang layunin ng video na ito. Paano talagang magkaroon ng malakas na aura? Hindi tayo pupunta sa mga usaping mystical o mahika. Wala tayong chakras, crystals o horoscope dito. Ang ibabahagi ko sa iyo ay isang praktikal na paraan, nakaugat sa sinaunang karunungan at modernong psikolohiya. Isang gabay na magpapakita kung paano mo mapapaamo ang isip mo, katawan mo, at enerhiyang ibinubuga mo sa mundo para unti-unting mabuo ang aurang nagpaparamdam kahit hindi nagsasalita. Gamit ang tinatawag nating Stoic method, matututunan mo kung paano kontrolin ang isip para maging malinaw at matibay, gamitin ang kilos at kilos likaw bilang mensahe ng katahimikan, at i-project ang isang uri ng lakas na hindi kailangang ipagsigawan dahil kusa itong nararamdaman. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap o pagiging perpekto. Sa katunayan, mas mapanganib ang aura ng isang taong totoo dahil ramdam mo ang lalim niya. Wala siyang inaarte, pero alam mong alam niya kung sino siya. Kung ikaw ay pagod na sa pagpapaliwanag, sa pangungulit, at sa palaging paghahabol, baka panahon na para tahimik na ibalik ang kapangyarihan mo sa sarili mo. Dahil ang Stoic aura, hindi ito para sa mga taong gustong magpasikat. Ito ay para sa mga taong handang magbago, huminahon at magparamdam kahit walang sinasabi or isip. Dito nagsisimula ang presensya. Bago ka magsalita, bago ka pa tumindig, may nauuna sa lahat, ang iniisip mo tungkol sa sarili mo. Yan ang hindi alam ng karamihan. Kapag malakas ang loob mo sa tahimik na paraan, ramdam agad ng paligid. Pero kapag duda, pag-aalinlangan at mental na kalat ang laman ng isip mo, kahit gaano ka pa kagaling, may hindi tumatama. Ang tunay na aura ay hindi galing sa mukha, boses o panlabas na postura. Galing ito sa loob. Sa Stoic philosophy, ito ang tinatawag na inner command. Hindi ito pagyayabang. Ito ay katahimikan na may direksyon. Una mong gawin, buuin ang clarity. Kausapin mo ang sarili mo sa papel. Tuwing umaga, sulatin mo. Ano ang gusto kong maramdaman ngayon? Anong prinsipyo ang hawak ko ngayong araw? Ano ang ayaw kong kontrolin ako? Maliit na bagay, pero pag araw-araw mong ginagawa, nagkakaroon ka ng panloob na estruktura. At kapag may estruktura ka sa loob, kahit tahimik ka, may dating ka. Pero hindi ito sapat kung iniiwasan mo ang pinakatotoo mong kahinaan, ang takot. Sa Stoic mindset, takot ang pinakamabilis na sumisira sa presensya. Kasi kapag kontrolado ka ng takot, nakikita agad yan sa mata mo, sa kilos mo, sa boses mo. Pero kapag hinarap mo ang takot mo, kahit hindi pa ito nawawala, nagbabago ang enerhiya mo. Magsimula ka sa maliit. Takot ka bang pagtawanan, hindi mapansin, hindi ma-appreciate? Isa-isahin mo, tanggapin mo. Pag pinangalanan mo, lumiliit ito. Ang mga Stoic, hindi sila mga walang emosyon, pero hindi rin sila alipin ng damdamin. Kapag kalmado ka sa loob, hindi ka na nangangailangan ng kumpirmasyon sa labas. At dito unti-unting nabubuo ang aura. Kaya kung gusto mong maramdaman ng ibang tao ang presensya mo kahit hindi ka nagsasalita,
Ayusin mo muna ang iniisip mo kapag tahimik ka. Dahil sa katahimikan, lumalabas ang tunay mong lakas at ang isip ang pinakamatibay mong sandata. Dalawa galaw mo, iba ang dating. Pansinin mo to, may mga taong kahit pumasok lang sa isang silid, tahimik lang, pero parang sila agad ang napapansin. Wala silang sinabi, wala silang ginawa, pero meron silang dating. Bakit? Dahil sa galaw nila. At hindi lang basta galaw, kundi isang klase ng kilos na puno ng intensyon. Sa Stoic method, ang katawan mo ay hindi lang gamit sa pisikal na mundo. Isa rin itong daluyan ng enerhiya. Bawat hakbang, bawat tindig, bawat galaw ng kamay mo, nagsasabi ng isang bagay sa mga tao sa paligid mo. Kaya ang tanong, ano ang sinasabi ng katawan mo kahit hindi ka nagsasalita? Tingnan natin ang postura mo. Tuwing nakatayo ka, ano ang itsura mo? Nakayuko ba ang balikat? Nakalugmok ba ang leeg? Para kang hindi sigurado sa sarili mo? Dahil kung ganon, kahit anong ganda ng suot mo, ramdam ng iba na parang hindi mo hawak ang sarili mong espasyo. Pero kapag taas noo ka, balikat ay relax pero hindi bagsak, ang tingin ay hindi palaging nakayuko. Ibang aura ang naipapasa mo. Hindi mo kailangan maging matangkad para tumindig ng may dignidad. Hindi mo kailangan maging macho para maging presensyado. Ang kailangan mo lang ay konsensya sa galaw. Pangalawa, paggalaw na may saysay, pansinin mo ang mga martial artists. Hindi sila kumikilos ng basta-basta. Bawat hakbang, bawat bitaw ng kamay, may direksyon. Subukan mong maglakad sa isang lugar na puno ng tao. Huwag kang magmadali. Huwag ka ring magpabagal. Lakad ng may kontrol, may ritmong tahimik pero sigurado. Mararamdaman mo, ikaw mismo, parang mas buo ka. Kasama rin dito ang kilos ng kamay. Madalas tayong mag-fidget, binabalasa ang daliri, kinakalikot ang damit, hinahaplos ang leeg. Lahat ng yan ay pahiwatig ng kaba, ng pagkabahala, ng pag-aalangan. Kapag sinanay mong ilagay ang kamay mo sa posisyon ng pahinga at gumalaw lamang kapag may layunin, nagkakaroon ka ng tinatawag na presensyang disiplinado. Pangatlo, paghinga. Oo, simpleng bagay, pero ang paghinga ay konektado sa katawan at isipan. Kapag mababaw ang hinga mo, nagmumukha kang nagmamadali, nerbiyoso, hindi grounded. Pero kapag malalim ang hinga mo, parang ikaw ang bumabagal sa oras. Lahat sa paligid mo sumasabay sa ritmo mo. Yan ang ginagawa ng mga taong may malakas na aura. Hindi sila hinahatak ng paligid, sila ang nagdidikta ng enerhiya nito. Ang katawan mo ay hindi lang instrumento, isa itong mensahero. Kung gusto mong magkaroon ng malalim at hindi matitinag na aura, dapat marunong kang ipagmalaki ang kilos mo sa katahimikan. Tatlo, tahimik ka, pero ikaw ang sentro. May mga taong hindi mo agad naririnig, pero hindi mo rin maiwasang mapansin. Hindi sila maingay, hindi sila palasabat. Pero kahit tahimik, parang nasa kanila ang atensyon ng buong paligid. Hindi dahil sa agresibong kilos o malalakas na salita, kundi dahil sa enerhiyang bitbit nila sa katahimikan. Sa Stoic method, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Hindi ito pag-iwas. Sa halip, ito ay malakas na forma ng kontrol. Sa panahong lahat ay nagmamadali magsalita, magkomento, at ipagsigawan ang sarili nila, ang taong marunong manahimik ay nagiging misteryoso. At ang misteryo likas na humahatak ng atensyon. Pansinin mo, kapag may nagsimula ng usapan na tahimik lang, pero may bigat ang bawat salita, tumitigil ang mga tao para makinig. Bakit? Dahil marunong siyang bumitaw ng katahimikan bago ang salita. Ang aura mo ay hindi lang sa sinasabi mo, kundi sa pinipili mong hindi sabihin. Ang taong may aura ay hindi desperadong mapakinggan. Alam niya na kahit walang salita, ramdam siya. At dito pumapasok ang konsepto ng emotional regulation. Sa halip na palaging tumatalon sa reaksyon, sinasanay ng Stoic ang sarili na huminto, huminga at pumili kung kailan siya gagalaw. Kapag ikaw ay kalmado, hindi ka madaling madala sa gulo. Hindi ka rin madaling magpaapekto. Kaya kahit nasa gitna ka ng ingay, ikaw ang nagdadala ng katahimikan. At sa katahimikang iyon, nabubuo ang presensya. Hindi ito madaling gawin, lalo na kung nasanay kang laging magpaliwanag, magdepensa o magpakitang gilas. Pero tandaan, ang presensyang totoo, hindi umaasa sa atensyon. Ito'y kusang binibigay sa kanya. Simulan mong obserbahan ang sarili mo
sa mga panahong gusto mong magsalita. Tanungin mo, kailangan ko bang sabihin to? O mas magiging makapangyarihan ako kung tatahimik lang? Dahil minsan, ang hindi mo sinabi, yan ang pinakamatinding naramdaman ng iba. Sa bawat pagkakataong pinili mong manahimik sa halip na magreaksyon, sa bawat segundong pinili mong huminahon kaysa sumagot, pinanday mo ang aura mo nang hindi mo namamalayan. Apat na ang presensyang hindi humihingi ng pansin. Sa mundo ngayon, kung sino ang pinakamalakas magsalita, sila ang pinakakinggan. Kung sino ang pinakamaraming followers, sila ang pinaniniwalaan. Pero sa likod ng ingay na yan, may iilang taong hindi humihingi ng atensyon. Pero sila ang tunay na pinakikinigang mabuti. Ito ang tinatawag nating presensyang hindi humihingi ng pansin. At sa Stoic Psychology, ito ang pinakamakapangyarihang uri ng presensya. Hindi mo kailangang baguhin ang personalidad mo para magustuhan ka. Hindi mo kailangan ng scripted na body language o ng peking ngiti para lamang magmukhang approachable. Sa halip, kailangan mong maging totoo sa sarili mo. Yan ang hindi kayang tapatan ng kahit sinong nagpapanggap. Kapag ikaw ay totoo, may lalim ka. At kapag may lalim ka, hindi ka madaling maikahon ng opinyon ng iba. Ang taong may malakas na aura ay hindi gumagawa ng desisyon para magustuhan siya. Gumagawa siya ng desisyon dahil alam niya kung sino siya. Kaya kahit hindi siya palangiti, kahit hindi siya sweet, ramdam mo ang bigat ng presensya niya. Isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi nakakalimutan ang ganitong klaseng tao ay dahil hindi sila nagpi-please. Hindi sila nagpapabibo para lang mapuri. Hindi rin sila sunod-sunuran para lang hindi mapaginitan. Alam nila kung saan sila nakatayo at doon sila nananatili. Tahimik man o hindi. Pansinin mo ang sarili mo. Ilang beses ka nang napagod sa kaiisip kung paano mo mapapasaya ang lahat? Ilang beses mo nang kinain ang totoo mong opinyon para lang makisama? At anong nakuha mo sa dulo? Napansin mo ba, mas pinapahalagahan ka ng tao kapag ikaw mismo ay hindi desperado sa atensyon nila? Ang stoic aura ay hindi galing sa pagiging matigas. Galing ito sa katatagan ng loob. Kapag alam mong kahit anong mangyari, kaya mong panindigan ang sarili mo, hindi mo na kailangang magpakitang gilas. Maglalakad ka sa mundo na parang hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Dahil ramdam na ng mga tao ang totoo mong intensyon. Ang taong totoo ay bihirang makita ngayon. Kaya kapag nakita ka nila, kahit hindi ka nagsasalita, ikaw ang maalala nila. 5 may kodigo ka ba sa buhay? Personal philosophy. Ang taong may tunay na presensya ay hindi lang basta kalmado, hindi lang basta maayos gumalaw o tahimik magsalita. Ang tunay na aura ay nakaugat sa isang bagay na mas malalim, prinsipyong hindi nababalik. Sa Stoic philosophy, ito ang tinatawag nilang internal code. Isang panloob na batas na hindi galing sa labas, kundi pinili at pinanday mo mismo. Tanungin mo ang sarili mo, may sinusundan ba akong prinsipyo sa buhay? O araw-araw lang akong nag-a-adjust kung sino ang kaharap ko? Alam ko ba kung ano ang hindi ko kailanman papayagang masira? Kapag wala kang sarili mong kodigo, madali kang galawin, madali kang paikutin, at kung madali kang paikutin, nawawala ang bigat ng presensya mo, hindi ka na ang sentro, nagiging bahagi ka lang ng gulo ng mundo. Ang mga Stoic, gaya ni Marcus Aurelius o Epictetus, ay hindi pinanganak na malakas, pero tumibay sila dahil araw-araw nilang pinaninindigan ang sarili nilang batas. Hindi sila alipin ng opinyon ng iba. Hindi rin sila nakikiayon para lang matanggap. Ginagalang sila, hindi dahil perfect sila, kundi dahil hindi nila binabali ang sariling paniniwala kahit mahirap. Subukan mong gumawa ng sarili mong 3 prinsipyo. Huwag mahaba, simple lang. Halimbawa, hindi ako magsisinungaling kahit kailan. Hindi ako magmamadaling mag-react. Hindi ako lalaban sa respeto. Itong 3 ito, ulit-ulitin mo sa isip mo sa bawat desisyon. Dahil ang taong may sariling pamantayan ay parang ilog na may bangin. Kahit gaano kalakas ang ulan, hindi siya basta-basta lumalagpas sa sariling daluyan. Kaya minsan, kapag may taong tahimik pero parang hindi mo matibag, baka hindi dahil sa lakas ng katawan niya, kundi dahil may kodigo siyang sinusunod. At yan ang nagbibigay sa kanya ng aura na hindi basta-basta mababalik. Sa mundong lahat ay pabago-bago,
Ang taong may sariling batas ay parang poste sa gitna ng bagyo. Hindi siya palaging tama, pero siya ay palaging buo. Siyam na hindi ka makalimutan kahit wala ka na. May mga taong kapag wala na, agad ding nalilimutan. Pero may ilan kahit sandali mo lang nakasalamuha, hindi mo na malimutan. Bakit? Hindi dahil sa sigaw nila, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa presensyang iniwan nila. Tahimik pero matatag. Ang tunay na aura ay hindi lang nakikita habang nariyan ka. Ang pinakamalalim na presensya ay yung nararamdaman pa rin kahit wala ka na sa silid. At sa Stoic Method, ito ang sining ng lasting impact. Hindi mo kailangang maging sikat para maalala. Hindi mo kailangang magsalita ng madalas para maramdaman. Ang kailangan mo lang ay mamuhay ng may consistency. Kung paano ka kumilos sa harap ng tao, ganoon ka rin kapag walang nakatingin. Kapag totoo ka sa sarili mo at paulit-ulit mong pinaninindigan yan, nag-iiwan ka ng marka. Isang halimbawa, isipin mo yung taong hindi pala sabat. Pero kapag nagsalita, biglang napapatahimik ang lahat. Hindi siya mapagpaliwanag. Pero kapag nawala siya, mapapansin mong tahimik ang paligid, parang may kulang. Dahil siya ang tipo ng taong hindi mo agad napapansin. Pero siya ang hindi mo rin basta-basta malilimutan. Paano mo ito magagawa? Simulan mo sa simpleng pagkilos na consistent. Kung mapagpakumbaba ka, panindigan mo kahit may tukso na magpakita ng yabang. Kung marespeto ka, panindigan mo kahit hindi ka nire-respeto. Dahil ang aura ay hindi lang kung ano ang ipinapakita mo, kundi kung gaano katibay ang pinaniniwalaan mong ikaw pa rin kahit nagbabago ang paligid. Kapag may ganito kang consistency, nababago mo ang pakiramdam ng ibang tao kahit wala kang sinasabi. Ikaw ang klase ng tao na kapag nawala, may hangin ang pagkatao mong nananatili. May bigat, may tahimik na alaala, at yan ang pinakamataas na anyo ng aura. Kapag hindi ka na kailangang ipaalala, pero hindi ka rin kayang kalimutan. Ang Stoic aura ay hindi pansamantala. Hindi ito para lang sa social media. Ito'y isang uri ng paninindigan na kahit kailan, hindi mo ibinaba. At dahil doon, kahit wala ka na, ikaw pa rin ang iniisip ng iba. Bonus, araw-araw na ritual para patibayin ang aura mo. Hindi sapat ang minsanang paggising ng presensya. Ang tunay na aura, yung tahimik pero ramdam, ay pinapanday araw-araw. Parang pag-ehersisyo, hindi pwedeng isang beses lang. Dito papasok ang tinatawag nating Stoic Daily Ritual. 5 simpleng hakbang, pero kapag naging ugali mo, magugulat ka na lang. Iba na ang dating mo. Una, simulan ang araw sa katahimikan bago ka pa magbukas ng cellphone. Bago mo patingnan ang notifications, umupo ka muna. 5 minuto lang, walang tunog, walang galaw. Huwag mong piliting isipin ang kahit ano. Basta hayaan mong marinig mo ang sarili mong paghinga. Ang ganitong simpleng practice araw-araw ay nagbibigay ng grounding. Sa modernong mundo na laging nagmamadali, ang taong marunong huminto, siya ang tunay na makapangyarihan. 2, isulat ang intensyon mo. Isang pangungusap lang bawat umaga. Ngayon, pipiliin kong maging at tapusin mo. Maaring kalmado is totoo o hindi reactive. Ang pagsusulat ng intensyon ay parang pagpasa ng direktiba sa utak mo. Kapag malinaw ang layunin, malinaw ang kilos. At kapag malinaw ang kilos, tumitindi ang presensya. 3, obserbahan, huwag agad tumugon. Gawin mong layunin araw-araw na sa kahit isang sitwasyon, piliin mong hindi muna magsalita. Sa halip, obserbahan mo ang tao, ang tono niya, ang kilos niya, ang sinasabi ng katawan niya. Ito ang Stoic way. Paunahin ang pag-intindi bago ang pagtugon, at sa prosesong ito, mas lumalalim ang aura mo. Dahil ang taong hindi agad nagre-react, siya ang may hawak ng kontrol. 4, check your posture. Itakda mo ang alarm ng cellphone mo ng 3 beses sa isang araw. Bawat tunog, tanda ng tanong, ano ang postura ko ngayon? Tuwing maririnig mo yon, i-adjust mo. Balikat pa atras, leeg tuwid, dibdib bukas. Hindi mo kailangang may kausap. Ang katawan mong disiplinado ang nagsasabi kung anong klaseng tao ka. 5, tapusin ang araw sa salamin. Bago ka matulog, tumingin ka sa sarili mong mata. Wala kang kailangang sabihin. Tingin lang ng 2 minuto.
Bakit? Dahil karamihan sa tao hindi makatingin sa sarili nila. Kung matututunan mong titigan ang sarili mo, hindi ka matitinag ng ibang tingin. Ang Stoic Aura ay hindi produkto ng panlabas na mundo. Ito ay bunga ng disiplinang panloob na inuulit, araw-araw. At sa ritual na ito, hindi lang nagkakaroon ka ng presensya, kundi nagiging ikaw ang mismong presensya. Aura ay hindi binibigay, kinukuha. Sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang aura ay hindi likas. Ito ay pinipili, pinapanday, at pinaninindigan. Hindi ito regalo ng mundo. Isa itong desisyong inuulit araw-araw. Kapag tumahimik ka pero buo ka, kapag naglakad ka pero hindi ka nagmadali, kapag nagsalita ka pero hindi para mapansin. Doon nagsisimula ang presensyang hindi matitinag. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang halaga mo. Kapag totoo ka, kusa kang nararamdaman. Kapag disiplinado ka, kusa kang ginagalang. Kapag consistent ka, hindi ka makakalimutan. Kaya ngayong tapos mo na ang video, tanungin mo ang sarili mo. Ramdam ba talaga ako? Kahit tahimik ako. Kung gusto mong simulan ang pagbabagong ito, i-comment mo ang salitang presensya sa baba. At kung naramdaman mong may saysay ang video na to, mag-subscribe ka. Hindi dahil sinabi namin, kundi dahil alam mong may susunod pang nilalaman na tutulong sa iyong tahimik pero malakas na lumakad sa mundo.